Sabrina! Tawag niya sa akin. Pero nagtuloy-tuloy lang ako sa pagpindot ng elevator. Paglingin ko kay Roscoe, bigla na lang akong kinabahan nang makita ko siyang nakaluhod sa sahig habang nakahawak sa kanyang ulo. Nagsisigaw sa sakit. Lumabas ako ng elevator upang puntahan siya. Hinawakan ko ang balikat niya at hinanap ang mukha niya. Pulang-pula ang mukha ni Roscoe at parang mauubos ang hininga niya sa pagsigaw. Hindi ko mapigilan ang sarili kong maramdaman ng takot at kaba, lalo na't kaming dalawa lang ang magkasama. Nakita kong biglang nalambot si Roscoe. Ang dating matikas na tintig ay biglang naglaho at parang napakabigat ng bawat hinga niya. Ang isang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa dibdib niya at ang isa naman ay parang nagmamakaawang habang kinakapa ang bulsa sa kanyang pantalon. May medicine. Ang mahinang usal niya. Halos hindi ko pa madinig dahil sa paghinga niyang hirap na hirap. Puno ng kaba ang dibdib ko habang tinitingnan siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa simula. Pero nung makita ko nanginginig ang kanyang kamay, ay parang nawalan na siya ng lakas. Agad akong kumilos. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ng braso niya upang suportahan ang bigat ng katawan niya. Ako na. Sabi ko nang makita kong hindi niya maabot ang gamot sa bulsa niya. Huwag kang gagalaw ng sobra. Kinapa ko ang bulsa ng kanyang pantalon. Pilit na hinahanap ang gamot na sinasabi niya. Habang ginagawa ko yun, natidinig ko ang mas lalang lumalalim at bigat ng paghinga niya. Para bang bawat segundo ay kritikal at kailangan kong magmadali. Sa wakas, nakapako ang isang maliit na bote ng gamot. Pinuksan ko ang takip at kinuha ang isang tableta. Roscoe, inumin mo to. Sabi ko, pilit na pinapanatili ang kalmado na boses ko kahit na nanginginig ang kamay ko. Bumalik ako sa kwarto niya. Kinuha ko ang baso ng tubig na nasa gilid ng mesa at inangat iyon papalapit sa kanyang bibig. Hinawakan ko ang baba niya para tulungan siyang inumin ng gamot. Nanginginig ang kamay niya habang inaabot ang tubig. Kaya ako na mismo ang nagdala ng baso sa labi niya. Inhale, sabi ko. Pilit na inaalo siya. Dahan-dahan lang. Sumunod siya. Pilit na nilulunok ang tableta kahit na halatang nahihirapan pa din siya sa paghinga. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ko alam kung para sa suporta o para lang masiguradong nandun ako. Pagkatapos niyang inumin ng gamot, inalalayan ko siya paupo sa malapit na sofa. Naupo siya ng mabigat. Tila nawala ng lakas ang buong katawan niya. Ang mukha niya ay maputla pa din. Pero unti-unti nang bumabalik ang normal na ritmo ng paghinga niya. Roscoe? Sabi ko, halos pabulong. Ano bang nangyari sa'yo? Ano yung gamot mo na yan? May sakit ka ba? Sandali siyang tumahimik. Tinitingnan lang ako ng mga mata niyang puno ng kaba at pagod. Huminga siya ng malalim. Parang pilit niyang kinakalma ang sarili. You can go now. Thank you. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa nadinig ko. Pumuntong hininga ako. Mamaya na lang ako aalis kung sigurado na akong nasa mabuting kalagayan ka na. Pinag-cruise ko ang aking mga braso. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Akin ang cellphone mo. Tatawagan ko ang pamilya mo. No, don't call them. Mahinang sabi ni Roscoe na siyang pinagtataka ko. Tinasan ko siya ng kilay. At bakit ayaw mong tawagan ko sila? Naghihingalo ka na. You are here. Kung hindi mo mamasamain, pwede mo ba akong samahan sa kondo ko ng isang oras? Tanong ni Roscoe. Hindi ako ang asawa mo. Si Shira ang papuntahin mo dito. Pagmamatigas ko. Please? Mapungay ang mga mata ni Roscoe. Stay with me, Sabrina. Pulong niya. Ang buong kwarto ay tahimik maliban sa banayad na tunog ng air conditioner. Nakaupo ako sa gilid ng kama ni Roscoe. Nakahiga siya mukhang mas maayos na ang paghinga kumpara kanina. Pero kita pa din ang pagod sa mukha niya. Hindi ko mapigilang titigan siya. Ang lalaking dating inaakala kong patay na, ngayon ay nakahiga sa harapan ko. Mahina at tila may itinatagong bigat na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Pumikit ako saglit at huminga ng malalim. Sinusubukang pigilin ang pag-aalala. Kahit hindi ko inaasahan na magtatagal ako dito, wala akong lakas ng loob na iwan siya sa ganitong kalagayan. Kailangan niyang may magbantay. Pero ayaw niyang tawagan ko ang pamilya niya. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa bulsa ng coat ko at mabilis na tinawagan si Erin, ang aking sekretarya.
Ilang saglit pa, sinagot niya ang tawag. Good morning, Miss Jacobs. Bungad niya. Formal gaya ng lagi. Irene? Sagot ko. Sinisikap na gawing kalmado ang boses ko kahit na ang isipan ko ay magulo. Hindi ako sigurado kung makakapasok ako sa opisina ngayong araw. May naasikaso lang ako. Naramdaman ko ang bahagyang pag-aalangan ni Irene sa kabilang linya bago siya sumagot. Noted, ma'am. May mga nakalinyang meeting kayo ngayong umaga. Isa doon ay kasama ang marketing team tungkol sa rebranding proposal. Ano ang gusto niyong ipaalam ko sa kanila? Bahagya ako napakagatlabi. Hindi pwedeng mabinbin ang usapang iyon. Lalo na't napakahalaga nito sa kasulukuyang estado ng Jacobs Group. Ngunit hindi ko din pwedeng baliwalain si Ryan. Sabihin mo sa kanila na ipagpatuloy ang meeting kahit wala ako. Sabi ko, pilit na iniisip kung paano magiging maayos ang lahat. Ibigay mo kay Ethan ang mga notes ko para magamit niya bilang guide. Sabihin mo sa team na ipaalam sa akin agad ang progress pagkatapos ng meeting. Yes, ma'am. Sagot ni Irene. Mabilis na nagtatala. Mayroon po kayong isang scheduled conference call mamayang hapon kasama ang board of directors. Ano po ang plano ninyo tungkol dito? Napatingin ako kay Ryan. Tahimik siya nakahiga. Ang mukha niya ay mas payapa kaysa kanina. Pero hindi ko maiwasang mag-alala na baka biglang lumala ang kalagayan niya. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Kung kaya ko, tatawagan ko ang board para makadalo. Pero kung hindi, ipasa mo muna kay Mr. Villarreal. Sabihin mo sa kanya na i-prioritize ang discussion tungkol sa quarterly reports at projections. Yes, ma'am. Anything else po? Pakidala na din ang urgent documents sa opisina. Ipaabot mo kay Lucy na siya ang magmamanage ng iba pang deliveries for today. I trust her judgment. Noted, ma'am. I'll handle everything on your behalf. Salamat, Irene. Matapos ang tawag, ibinaba ko ang telepono at ipinatong iyon sa bedside table. Sumandal ako sa upuan at muling tumingin kay Ryan. Kahit na natutulog siya, kita pa din ang tensyon sa mga guhit ng kanyang mukha. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ko ng mahina. Para bang nadidinig niya ako kahit na malalim ang tulog niya. Alam kong dapat akong nasa opisina ngayon. Abala sa pagharap na sunod-sunod na problema ng Jacobs Group. Pero nandito ako. Babantay sa lalaking minsan nang naging sentro ng buhay ko. Na ngayon ay parang isang ekstrangherong puno ng misteryoso at komplikasyon. Hinayaan ko ang sarili kong sumandal sa upuan at magpahinga kahit saglit. Makalipas ang ilang minuto ay nakapagpasya akong ipagluto si Ryan ng pagkain. Tahimik ang buong kondo habang nasa kusina ako. Pinipilit abalahin ng sarili sa pagluluto ng sabaw. Sa kabila ng lahat na nangyayari, napagtanto kong mas mabuti nang may nakahandang pagkain para kay Ryan. Hindi ko maiwasang maalala ang mga panahong magkasama kami noon. Kahit wala akong nararamdaman para sa kanya. Lagi niyang sinasabi na walang tatalo sa lutong bahay. Lalo na kung ako mismo ang nagluluto. Habang hinihiwa ko ang gulay, isang patak na alaala ang biglang bumalot sa akin. Sabrina, masarap to. Paano mo nagawang ganito ka-perfect ang sabaw? Naalala kong tanong niya noon habang sabik na sumusubo. Natatawa ako tuwing naiisip ko kung gaano siya kasimple pagdating sa pagkain. Kahit na napakayaman niya, hindi niya kailangan ng magagarang potahe para maging masaya. Ngayon, heto ako, naghahalo ng sinigang na karne ng baboy sa kaldero. At iniisip kong magugustuhan niya pa din ito. Sinusubukan kong gawing espesyal ang niluluto ko. Nag-umpisa akong mag-isa ng bawang at sibuyas. Ang aroma nito ay unti-unting pumuno sa kusina. Sumunod ko nilagay ang hiniwang karne ng baboy. Sinigurado kong malasa ang bawat bahagi nito. Habang nag-aasikaso, napansin ko ang mga kamay kong nanginginig. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa kaba o sa dami ng emosyon na pinipilit kong itago. Para bang kahit sa simpleng pagluluto ko, ay naging mas komplikado ang nararamdaman ko. Habang kumukulo ang sabaw, inilagay ko ang paborito niyang gulay, ang pechay. Naalala ko pa noong minsan niyang sinabi na gusto niya ng gulay na sabaw dahil ito ang napapaalala sa kanya ng mga lutong bahay noong bata pa siya. Ang simpleng detalye ng kwentong ito ay parang humila sa puso ko ngayon. Paano kung tama nga siya? Paano kung siya nga si Ryan? Tumigil ako saglit, pinapakinggan ng tahimik na tunog ng kumukulong sabaw. Huminga ako ng malalim at bumalik sa ginagawa ko. Matapos kong tikman ng sabaw, nilagyan ko ito ng kaunting asin at paminta. Sakto lang,
Tamang-tama ang lasa. Nilipat ko ang sabaw sa isang serving bowl at nilagay iyon sa tray kasama ng kanin at isang baso ng tubig. Dahan-dahan akong bumalik sa kwarto, dala ang tray. Natutulog pa rin si Ryan pero mas banayad na ang paghinga niya ngayon. Pinatong ko ang tray sa bedside table at naupo sa gilid ng kama. Tinitigan ko siya habang naiisip ang lahat ng nangyari mula noong gabi ng auction. Bigla siyang kumilos. Bahagyang dumilat ang kanyang mga mata. Nang magtagpo ang mga mata namin, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Amoy sinigang, bulong niya. Halos hindi ko madinig. Napangiti ako kahit pa may halong lungkot ang bawat ngiti ko. Niluto ko ang paborito mo. Sabi ko, kailangan mong kumain para lumakas ka. Tumango siya, halatang mahina pa din, pero sinusubukan niyang bumangon. Agad kong inilalayan ang likod niya para makaupo siya ng maayos. Kinuha ko ang tray at nilapit ito sa kanya. Naalala ko pa din pala kung paano lutuin ang ulam na yan. Bulong ko habang tinitignan siya. Pero hindi ko akakalaing nadinig niya ang sinabi ko. Hindi lang basta naalala, sagot niya. Tinitingnan ng sabaw na nasa harapan niya. Para kang hindi nagbago, Sabrina. Palagi kang ganito. Maalaga. Kahit hindi mo aaminin. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Nagulat ako sa sinabi niya. Tahimik lang akong nanatili sa tabi niya. Pinapanood siyang kumain ng sinigang na karne ng baboy na niluto ko. Sa simpleng sandaling iyon, para kaming bumalik sa dati. Kahit alam kong naguguluhan ako sa mga nangyayari sa amin. Tahimik ako nagliligpit ng mga pinagkainan habang pilit na sinasaloob ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Ang bigat ng mga katanungang walang sagot ay tila naglalaro sa isip ko. Pero kailangan ko magpatuloy. Nadidinig ko ang mahinang hilik ni Ryan mula sa kwarto. Mukhang maayos na ang lagay niya kahit papaano. Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Kinuha ko ang tray na pinagkainan niya at inilagay ito sa lababo. Habang binubuhusan ko ng tubig ang mga plato, biglang may nadinig akong sunod-sunod na malakas na katok mula sa pinto. Napakunot ang noo ko. Sino naman kaya ang darating sa ganitong oras? Sinulyapan ko si Ryan na mahimbing pa ding natutulog bago ako tumungo sa pinto. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang mukha ni Shira. Nagulat ako. Pero bago pa ako makapagsalita, agad siyang sumugod sa loob ng kondo na parang siya ang may-ari nito. Ang matalim na titig niya ay nakatutok sa akin na parang kaya niya akong gawing abo gamit lang ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo dito, ha? Malakas na tanong niya. Ang boses niya ay nangingibabaw sa katahimikan ng kondo. Ang kapal na mukha mong pumasok sa kondo ng asawa ko. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Asawa? Hindi agad sumagi sa isip ko kung paano ko siya sasagutin. Sa halip, humakbang ako papalapit sa kanya at tinangkang kalmahin ang sitwasyon. Shira, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ideyang yan. Pero ano? Putol ni Shira sa sasabihin ko. Hindi man lang ako pinakinggan. Huwag ka nang magkunwari, Sabrina. Alam ko na ang lahat. Alam kong kabit ka ni Roscoe. Napatigil ako. Ang bigat ng kanyang mga salita ay parang bombang sumabog sa harapan ko. Pilit ko nilalabanan ng galit na nag-uumpisa ng umalab sa dibdib ko. Ngumisi si Shira at pinagkos ang kanyang mga braso. Pinasadahan ko siya ng tingin. Una sa lahat, sabi ko, pilit na pinapanatili ang lamig ng boses ko. Wala akong ginagawa na ikakahiya ko. Hindi ako kabit ng asawa mo dahil wala kaming relasyon, Shira. Nandito ako dahil ano? Dahil gusto mo siyang agawin sa akin? Sigaw niya. Hindi pinapakinggan ang mga paliwanag ko. Magkamukha lang sila ng namatay mong asawa. Pero hindi siya ang asawa mo, Sabrina. Hindi siya si Ryan Jacobs. Napalunok ako. Ang sakit ng mga salitang binitawan niya. Tumama sa mga sugat na matagal ko nang pilit binubura. Pero hindi ako pwede magpatalo sa galit. Kailangang panindigan ko ang dahilan ng presensya ko dito. Matagal ko nang tinanggap ang pagkawala ng asawa ko. Kaya huwag mo siyang isasali sa usapan. Oo, magkamukha silang dalawa. Kung titingnan silang dalawa, masasabi ko na parang identical twin sina Ryan at Roscoe. Sagot ko, mas matatag ang boses. Wala kang alam sa nangyayari sa amin ni Ryan.
Wala kang karapatan na husgahan ako. Hindi ako kabit ng asawa mo. Napangisi siya. Puno ng sarkasmo ang mukha. Wala kang alam, Sabrina? Sa pagkakaalam ko, ginamit mo lang ang asawa mo noon para makuha ang kayamanan ng Jacobs. Ibinenta ka ng sarili mong pamilya, hindi ba? Sila din ang dahilan kung bakit humantong sa aksidente ang mga magulang at kapatid ng asawa mo, di ba? Napapikit ako. Pilit na iniintindi ang mga sinasabi niya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero paano niya nalaman ng tungkol sa nakaraan ko? Kung pinakasalan mo lang sana ang matanda noon, hindi sana mawawala ang asawa mo at ang kanyang pamilya. Ikaw ang dahilan ng pagkawala nila, Sabrina. Tapos ngayon, lalapit ka sa asawa ko? Ganyan ka ba talaga kakati? Hindi marunong makontento? Hindi kita iniwanan. Mahina kong sagot pero puno ng bigat. Akala ko patay na siya. At ngayon na nalaman kong buhay siya, paano mo inaasang hindi ako magtatanong? Hindi mo ba naisip na may karapatan akong malaman ng totoo? Ang galit na nararamdaman ko ay umabot na sa sukdulan. Pero bago pa ako makapagsalita, isang mahinang boses ang pumuno sa silid. Shaira? Pareho kaming napatingin kay Roscoe na ngayon ay nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang dibdib niya na para bang may dinaramdam ulit. Roscoe! Sigaw ni Shaira. Agad na tumakbo papunta sa kanya. Ako naman, nanatilas sa kinaroroonan ko, hindi makapagsalita. Anong ginawa mo dito? Tanong ni Roscoe kay Shaira. Mahina pero halatang may bigat ang boses niya. Dumating ako para iligtas ka mula sa babaeng yan. Sagot ni Shaira. Sabay lingon sa akin nang may galit. Hindi mo ba nakikita kung anong ginagawa niya sa'yo? Lalasunin ka niya. Papatayin ka niya dahil kamukha mo ang asawa niyang namatay. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, hinawakan ni Roscoe ang braso niya. Pinipigilan siya. Tama na, Shaira. Wala kang karapatang saktan si Sabrina sa harap ko. Hindi niya ako sasaktan. Roscoe? Nanginginig ang boses ni Shaira. Nakasalubong ko siya kanina. May unit din siya sa building na to. Bigla na lang sumakit ang ulo ko at nakita ko si Sabrina. Tinulungan niya lang ako kanina. Wala kaming relasyong dalawa. Kaya huwag mo siyang sasabihin na kabit ko, Shaira. She is not my mistress. Matigas na sabi ni Roscoe habang nakatingin sa akin. Thank you for helping me, Miss Jacobs. Pwede ka na lumabas dahil dumating na ang asawa ko. Humuntong hininga ako at tumango. Nang lingunin ko si Shaira, nakatingin siya ng masama sa akin. I have to go. May meeting pa ako. Paalam ko bago sila talikuran. Palabas na ako nang marinig ko si Shaira na nagsalita. Next time, call ni Roscoe. Simula ngayon, layuan mo ang babaeng yun kasi pakiramdam ko inaagaw ka niya sa akin dahil kamukha mo ang namatay niyang asawa. Pasensya na kung nag-overreact ako. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko. Saad ni Shaira. Humugot ako ng malalim na hininga at tuluyang lumabas sa kondo ni Roscoe nang maramdamang ang biglang pagbigat ng dibdib ko. Pagkapasok ko sa bahay, bumagsak agad ang katawan ko sa malambot na sofa. Tahimik ang paligid. Ngunit parang umaalingaw-ngaw pa din sa isip ko ang bawat salitang binitawan ni Shaira. Kabit? Napailing ako. Hindi ko kailanman naisip na darating ako sa puntong mapagbibintangan ng ganito. Hindi ko alam kung ano mas mabigat. Ang galit ko kay Shaira o ang kalituhan ko tungkol sa pagkatao ni Roscoe. Tumuyo ako mula sa sofa at tumiretso sa kwarto. Kailangang mailabas ko sa isip ko ang mga nangyari ngayong araw. Sa halip na magpakaimo, mas mabuti nang mag-focus ako sa trabaho. Isa lang ang natitiyak ko. Wala akong oras para sa drama ni Shaira o kahit kanino pa man. Sa harap ng salamin, tinitigan ko ang refleksyon ko. Ang mga mata ko ay halatang pagod. Pero pilit kong inaayos ang sarili ko. Hinawi ko ang buhok ko. Nilugay ito at parang magmukhang mas natural. Hindi pwedeng magmukha akong apektado. Mahina kong sabi sa sarili. Ipakita mong ikaw si Sabrina Jacobs. Kinuha ko ang paborito kong itim na blazer at pares ng high heels mula sa aparador. Habang iniipit ko ang buhok ko sa likod ng tenga, biglang bumalik sa isip ko ang eksenang nangyari kanina. Ang mukha ni Shaira puno ng galit. Ang tono ng boses niya, parang sinaksak ako ng paulit-ulit. Ang kapal ng mukha mong pumasok sa kondo ng asawa ko. Huwag ka na magkunwari, Sabrina.
Alam ko na ang lahat. Alam kong kabit ka ni Roscoe. Napapikit ako. Pilit na inaalis ang alaala. Hindi ko kayang hayaang madiktahan ng isang salitang iyon ang araw ko. Ako si Sabrina Jacobs, CEO ng Jacobs Group. Hindi ako mahina, hindi ako madaling sirain. Matapos mag-ayos, kinuha ko ang bag ko at tinignan ang sarili ko sa salamin sa huling pagkakataon. Ang refleksyon ko ay parang ibang tao. Isang babaeng mukhang may kontrol sa lahat. Ngunit sa ilalim ng matapang na panlabas na anyo, may isang bahagi ng sarili kong pagod na sa lahat ng emosyon na pilit kong itinatago. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-check ng oras. May natitira pa akong 20 minuto bago magsimula ang meeting. Kaya mo to, Sabrina. Bulong ko sa sarili ko. Hindi mo kailangang hayaan silang basagin ka. Huminga ako ng malalim. Pinilit ang sarili na ibalik ang focus sa trabaho. Sa kabila ng lahat, trabaho ang bumuo sa akin bilang tao. At ngayon, iyan ang gagamitin ko para patunayan sa lahat at sa sarili ko na kaya kong harapin ang lahat ng problema kahit gaano pa karami.